yung pagdating sa unrepentant sexual immorality, yun yung makikita natin sa Matthew chapter 5. Buksan nyo Biblia nyo doon sa Matthew chapter 5, verses 31 and 32, and then Matthew 19, verses 7 up to 9. Tingnan nyo itong dalawang passage na to. Merong magkaibang perspective ng konti rito na gusto kong makita ninyo. Matthew chapter 5, verse 31 and 32. Tingnan nyo nakalagay dito. It was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality. Yung guhitan ninyo yun. Except on the grounds of sexual immorality. Ang general principle is, hindi pwede mag-divorce. Hindi mo pwedeng sabihin, legal naman ang divorce sa aming bansa eh. Amerikano naman ako eh. Hindi. Hindi dahil, sabi rito, hindi dahil meron kang certificate of divorce, hindi dahil legal ang divorce mo, ibig sabihin, pwede yon. Kasi minsan yung mga condition o mga bagay para payagan ka ng batas o ng gobyerno para mag-commit ng divorce, totally unbiblical. Sabihin, hindi kasi compatible, kasi yung asawa ko nasiraan ng ulo, kasi asawa ko ganyan na, hindi masatisfy yung sexual needs ko, ganito, ganyan. Hindi naman biblical yun eh. Ang sinasabi lang ng Biblia na papayagan ng Panginoong Diyos ang divorce and remarriage, sabi rito, except on the ground of sexual immorality. Kailangan i-recognize natin merong nakalagay na ganun. Pero ano ang mangyari dito? Kung hindi dahil sa condition lang na ito, at ikaw ay nag-initiate ng divorce, iiwanan mo asawa mo, hihiwalayan mo siya, what are you doing? Look at the next portion. Sabi doon, makes her commit adultery. Ang emphasis dito, hindi ikaw na nag-iwan. Ikaw na nagpalayas ng iyong asawa, you are making her commit adultery. Kasi ikaw lalaki, siya babae. Normally sa kanilang kultura nung time na yon, yung lalaki nagtatrabaho. Yung lalaki nagpo-provide sa pangangailangan ng kanyang pamilya, pangangailangan ng babae. Kaya pag hiniwalayan niya, sinabi niya rin, hindi na kita susustentuhan, bahala ka na sa buhay mo. Paano ako mabubuhay dito? So mapupuwersa ngayon yung babae na mag-asawa. Dahil hindi biblical yung kanilang paghihiwalay, the man is pushing his wife to commit adultery. And then dagdag pa dito, and whoever marries a divorced woman commits adultery. Pag inasawa mo rin yung babae na yun, kaya siguro isang paalala, mag-iingat po kayo sa mga nakikilala ninyo sa internet. Yung mga interesado dyan na siguro dahil sa internet, website, merong sabi ng lalaki, sabi ng babae doon, divorcee ako, pero ganito, pero ganyan, meron naman divorce dito sa aming bansa, may legal papers ako, may papakita ako sa iyo, so nagka-interest kayo sa kanya, sabi nyo, asawahin ko na lang itong divorcee na to, mag-ingat kayo. Dahil pag yung babae o yung lalaki na pakakasalan ninyo ay na-divorce not on biblical grounds. Hindi lamang yung babae o yung lalaki nagko-commit ng adultery, pati kayo na makikipag-asawa sa kanya, you are committing adultery. Yun yung maliwanag na nakalagay dito. Whoever marries a divorced woman commits adultery. Tingnan niyo yung kabilang side nito. Look at Matthew chapter 19. And look at verses 7 up to 9. Matthew 19, 7 to 9. They said to him, why then did Moses command one to give a certificate of divorce? Siguro maganda simulan na natin sa verse 3. And Pharisees came up to him and tested him by asking, is it lawful to divorce one's wife for any cause? Kahit sa anong dahilan? May iba't iba kasi mga position dyan Nasunog mo lang yung niluto mo, pwede ka nang hiwalayan ng asawa mo. Yun ang position ng ibang mga religious leaders. May iba, pag may nakita kang mas maganda at mas type mo kaysa doon sa asawa mo, pwede mo nang iwanan yung misis mo, pwede ka na mag-initiate ng divorce. Ganun ka loose on one side. Merong iba na sabihin lang na pagka binastos ka ng misis mo, may kausap kang mga tao dyan, tapos sa gitna ng kalye, pinuntahan ka ng misis mo, sinabihan ka, napahiya ka, pwede mo nang initiate ang divorce. Pwede mo nang gawin yon. So yun yung kanilang tanong. Sabi nila, is it lawful to divorce one's wife for any cause? He answered, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female and said, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh, so they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.
Yan ang position. The original mandate of the Lord is isang lalaki, isang babae, sila mag-asawa, and the two will become one flesh. And God united these two, let no man separate them. Or they said to him, why then did Moses command one to give a certificate of divorce and send her away? Actually, Moses did not command. Wala kang makikita sa Bible na kino-command ni Moses yung mga tao who are married legitimately dun sa kanilang mga asawa na hiwalayan nila yung kanilang asawa. Mali yun. They misunderstood yung nakalagay sa Deuteronomy chapter 24. Okay, while you're holding your place in Matthew 19, please turn to Deuteronomy 24. May papakita ko sa inyo. Kasi ito yung naging basis nila. Akala nila that Moses was commanding divorce dahil dito. Deuteronomy chapter 24. This is from verses 1 up to 4. Deuteronomy 24, 1 up to 4. Now, it's very important na maintindihan ninyo itong passage na ito. Walang pinapakita dito na inuutusan. This is the only passage in the whole Bible na kung saan merong guideline regarding divorce and remarriage. This is the only place. Wala na kayong makikita na may guideline. And this is not Moses commanding people to divorce their spouse, but this is a situation wherein meron ng divorce and the Lord simply set up rules in order to protect the woman from abuse. So, yun yung ginagawa dito. So, tingnan ninyo. Verses 1 up to 3 ng chapter 24 is called the protasis or conditional clause. Ito yung condition. Pagdating dito sa verse 4, ito yung tinatawag na apodosis. Ito yung resolution. Ito yung kondisyon, ito ngayon yung resolution. Tingnan ninyo yung condition. Kasi dito, meron ng divorce na nangyari. Walang sinabing si Lord dito na mali yung divorce. Ang ginawa ni Lord, naglagay siya ng boundary. Naglagay siya ng ganito, hanggang ganito lang ang gagawin nyo, hindi nyo pwedeng gawin to. Magugulat kayo sa verse na to. Tingnan ninyo, sabi niya, when a man takes a wife and marries her, then she finds no favor in his eyes because he has found some indecency in her. And he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house. And she departs out of his house, and if she goes and becomes another man's wife, and the latter man hates her and writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house, or if the latter man dies who took her to be his wife, that is one long clause. Ang haba nitong clause na to. This is just showing the condition. Tingnan niyo yung condition, sabi niya. Kung may lalaki, nag-asawa. Meron siyang nakita sa kanyang asawa na hindi niya nagustuhan. Diniborsyohan niya. May lalaki na nakakita ng kanyang asawa, inasawa. So, pangalawang asawa na. Tapos, yung pangalawang lalaki na yon, hiniwalayan niya rin yung babae na yon, na galing doon sa unang lalaki. So, pinalayas din niya. Tapos, sabi dito, and sends her out of his house, or if the latter man dies. O di kaya, hindi niya nga pinalayas, pero siya naman na pangalawang asawa, namatay. So, yan ang kondisyon. Okay, ano ngayon yung resolution? Verse 4, then, her former husband, who sent her away, may not take her again to be his wife. After she has been defiled, for that is an abomination before the Lord. And you shall not bring sin upon the land that the Lord your God is giving you for an inheritance. Nakakagulat. Ang sinasabi nga dito, hindi pwede na yung original husband, kahit na namatay na yung pangalawang asawa, sabihin niya, darling, nagsisisi talaga ako doon sa aking mga ginawa. Pwede ba? Mag-remarry na lang tayo. Ikaw na lang. Di pa naman ako nag-asawa ng iba eh. Ikaw na lang ang asawahin ko uli. Sabi ni Lord, bawal yun. Hindi pwede yun. So ngayon, itong Deuteronomy na to, ang ginagamit ngayon na issue nung panahon ni Jesus Christ. Ang misunderstanding nila is, bakit sinabi ni Moses na mag-ano lang ng certificate of divorce? O bakit kahit ano? Pwede bang kahit ano? Kasi ang naging issue at naging critical sa kanila, sabi dito, because he has found some indecency. Yung indecency rito cannot be adultery because if you're caught in adultery, papatayin ka. Kaya itong indecency rito, it cannot be adultery. Sabi ng mga Bible scholars, it is possible, this is referring to irregular menstrual cycle.
And because of irregular menstrual cycle, it is possible na yun ang some indecency. It means the woman, because she would always be unclean, could not have sexual relations with her husband. O di yung husband, meron siyang mga biological needs, gusto niya magkaroon ng relationship sa kanyang asawa, sabihin namin siya, hindi pwede kasi may bisita ako eh. Ano ba naman yan? Kailan ba matatapos yan? Wala akong magagawa, irregular talaga ako eh. So dahil doon, sabi ng lalaki, hindi ko na talaga matitiis ito. Maghiwalay na lang tayo. Umalis ka na dito. Wala naman ako mapapala sa'yo. Hindi tayo magkakaanak at ganyan. So yun ang kanya iniisip. So, in the light of that, ito ngayon ang pinagdidibatihan nila during the time of Jesus Christ. Merong ibang mga nagtuturo ng law na sabi nila, mas stricto sila, hindi, dapat adultery lang. Meron iba naman sabi, hindi, kahit ano pwede, basta gawin lang legal. So sabi ni Jesus Christ, no. Sabi niya, mali yun. Sabi niya, originally, itong intent ng Panginoon, hindi kinommand ni Moses yun, pinayagan niya lang yun. It was not commanded, it was simply permitted. Tapos look at verse 8. If you go back to Matthew chapter 19 and verse 8. He said to them, bakit niya pinayagan? Because of your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives. But from the beginning, it was not so. And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. So yun na naman. Sabi ni Jesus, except for sexual immorality. Pero ang pagkakaiba ng Matthew 5 at saka ng Matthew 19, ang Matthew 5, you are pushing, pag hiniwalayan mo yung asawa mo, you are pushing your wife to commit adultery at yung lalaking nag-asawa nung hiniwalayan mong babae, sila ay nagko-commit ng adultery. Pero ang Matthew 19, ang nagko-commit ng adultery na binibigyan ng emphasis dito ni Jesus Christ, ay yung lalaki na naghiwalay. Hindi yung babaeng pinaalis niya, kundi yung lalaki. Kaya sabi dito, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another. So ako kunyari, pinalayas ko si Ging, sa Matthew 5, I am pushing Ging, yung asawa ko, kumbaga, no? I am pushing her to commit adultery. Pag may nag-asawa sa kanya, they are both committing adultery. Ang Matthew 19, ako na nagpaalis sa asawa ko at ako nag-asawa ng iba, I am committing adultery. So, ito ang isang instance na kung saan pinapayagan ng Panginoon Diyos ang divorce and remarriage. Kung yung guilty party, nahuli mo na gumagawa ng kalukuhan, meron siyang number 2, meron siyang sexual immorality na ginagawa, na-confront mo na, nasabihan mo, pero ayaw niya talaga eh. Gusto niyang manatili, gusto niyang sumama doon sa kanyang kasama doon, and then, pag wala silang pera, siguro, babalik na naman siya sa'yo. Sinasabi ng Biblia, pinapayagan ng Biblia, in that situation, pag merong unrepentant, adulterous relationship, for example, pinapayagan ng Panginoon that the innocent party initiate divorce and remarry. The next case is if there is abandonment ng 1 Corinthians chapter 7. Yun naman, you're married to an unbeliever. The unbeliever siguro could not stand your religion anymore and then he leaves. And his leaving you behind is something that is a permanent decision. Wala na siyang intention bumalik pa sa'yo. So sa situation na yon, sinasabi ng Bible that you are free, you are no longer bound. That means you can remarry. So, yun ngayon, gusto kong idikit dito sa sinasabi ni Paul na the husband of one wife. It cannot mean na pag ikaw ay na-divorce at ikaw ay nag-asawang muli, hindi ka na pwedeng maging elder. Hindi. Because there are situations wherein a person is divorced because yung kanyang asawa is the unfaithful one. Yung kanyang asawa ang nag-iwan sa kanya. At maaring matagal na siyang walang asawa, he's already suffering, pero nalaman niya yung salita ng Panginoon Diyos and then he remarries. So, hindi siya nagkasala sa mata ng Panginoon and then he becomes part of the church, he becomes a Christian. Sinasabi ng Bible, pwede siya na maging elder. So, kailangan makita natin na merong yung ganong klaseng posisyon sa Biblia.
Now, I really want to clarify this. No? Nabanggit ko dati na yun ang mga general principles. Pag ikaw ay nandun sa ganung posisyon na meron kang struggle na dinadaanan sa iyong pamilya, sa iyong spouse particularly, na parang gusto mo na siyang iwanan, di mo alam kung itutuloy mo pa ba tong relationship na to, nahihirapan ka, may mga dinadaanan ka, nasasaktan ka masyado, baka ikaw nagkasakit pa dahil yung asawa mo ay gumagamit ng prostitute at napasa niya sa iyo yung STD o kung anumang sakit na yon. So hindi mo na ngayon alam kung anong gagawin mo. Before making a decision, seek counsel. Pumunta ka muna sa isang pastor. I'd like to emphasize this kasi baka dito sa mga sinasabi ko, may makaisip sa inyo na, parang gamitin niya pa ito. Sabi ni pastor, pwede daw lika, magpunta na tayo ng Hong Kong. Mag-divorce na tayo at ganyan. O kung ano pa. Before doing that, please, seek counsel first. Hanap muna kayo ng isang counselor na naiintindihan na mabuti salita ng Diyos. Upuan ninyo at don't be impatient. Talagang try to find out ano ba talaga sinasabi ng salita ng Diyos in my particular case. In my particular case. Tapos halimbawa, may mga issues na hindi nako-cover directly ng 1 Corinthians 7. Kunyari, ang issue is, halimbawa, believer na pareho, pero yung believer na nag-abandon sa'yo, hindi naman siya nag-commit ng adultery, hindi naman siya nag-asawa. Pero talagang iniwanan ka niya, ayaw na niya talaga. So ano ngayon ang gagawin mo doon sa situation na yun? There are situations still na kailangan mo pa rin ng wisdom para malaman, anong gagawin ko rito? Hindi ko na lang alam kung namatay na yung asawa ko, 10 taon na, hindi na lang nagpakita sa akin. Christian siya with all of the access to internet and wala na, hindi na siya nagpakita sa akin. What will I do? At ako, nag-struggle din ako. For example, you are in that situation. What are you going to do? Kaya, in situations like that, seek for counsel. Umupo, imbestigahan ng mabuti, alamin ng mabuti, tiyakin na maayos ang lahat. At inuulit ko, yung mga iba sa atin, siguro merong ditong mga dalaga, mga binata, matandang dalaga, matandang binata, na sa internet, meron na kayong mga nakikilala at masyado na kayong nag-aapura. Dahil parang, feeling nyo, mapag-iiwanan na ako. Wala namang gustong manligaw sa akin dito sa SDG. Dito na lang, ito na lang kaano ko sa webcam. Talagang para sa kanyang mga mata, ako pinakamagandang babaeng, kunyari mga ganun, no? And talagang interesado siya sa'yo. Before getting into that relationship, lalo na pag distance, romantic relationship yung pinag-uusapan natin, please seek counsel with your pastor first or with your leaders. Huwag yung may arrangement na kayo. Bumisita na yung lalaki dito. Tapos nakipagkilala na sa mga magulang niya, tapos may arrangement na kayo magpakasal. Sa kanya na lang sasabihin, Pastor, nakakahiya naman po sabihin, pero mag-aasawa na po ako next month. Huwag niyo naman gagawin ganun. Kasi marami ng mga sitwasyon na mga nababalitaan namin na yun, hindi sila nag-seek ng counsel pagpunta ron. Yan, niloko lang pala sila ng lalaki, may mga problemang dinadaanan. Let the church be part of this whole process. Ang sarap nun, may blessing yung church. At ako na rin na nagsasabi dito sa ating lahat, wag din automatic na porket merong isa sa atin na merong kausap abroad, tapos nabalitaan divorce, automatic, nakataas kagad ang kilay na, hindi talaga pwede yan, hindi talaga pwede. Hindi, tanungin muna natin. Hayaan nyo, ayusin natin yung proseso. Makipag-usap ako doon sa kanilang pastor doon. Paano kung yung member ni John MacArthur yon? Sabihin ko, kausapin ko muna si John. Tanungin ko kung ano tong problema dito. Kung talagang ito, member talaga. Kausap ko, John, ano ba? Member mo ba talaga to? Member ko talaga yan. Kumusta yung pagka-divorce ito? Talagang ako pa yung dumaan sa proseso. Ano sasabihin nyo ngayon? Sabihin nyo, hindi pwede. Sabihin ko, nag-uusap na kami ni John Maliwanag na. Nasa ayon sa proseso yun Sila pa nga ni John Piper ang nag-counsel dito sa taong ito. Paano yan? Ano yung gagawin natin? So, again, hindi pwedeng umiral na lang hindi, kasi divorce yan, ganyan-ganyan. Again, totoo yun, no? Parang naglalaban yung ating puso kasi hindi nga normal na naririnig natin at naano natin sa iglesia. But again, go back to the Bible. What does the Bible say? Siguro in general, yun na lang din ang counsel ko sa lahat. It doesn't have to be a divorcee. Kung meron kayong nakilala doon sa labas sa internet, sana naman po,
please seek counsel first. Minsan kasi dalang-dala na kayo ng inyong emotions and you feel, ito na talaga, this is the right person for me. May I suggest, please seek counsel. Let's pray about it and tulungan kayo. And gusto ko na rin sabihan yung mga cell servants natin, don't be condemning, don't be judgmental. Help in the process. Help in the process. Doble-doble na yung dinadaan ng struggle ng kapatid na yun, tapos i-condemn mo pa siya without even knowing the facts. So sana sa ating iglesia, upuan niyo muna, pakinggan niyo muna kung ano yung kanyang sinasabi, tingnan niyo uli kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. Kung hindi niyo makita kung yung sitwasyon niya ay ayon sa Biblia o hindi, talk to me, pag-usapan natin, tingnan natin kung ano yung situation, and let's read the Bible, and then i-commit natin sa Panginoon. At kung ito'y ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, let's give freedom sa ating mga kapatiran. At this point, siguro the Lord would just want me to share these things to you. Baka talagang merong mga kapatiran dito na gano'n na nga, no? May nakilala na kayo sa internet. So sana lang po, no, kausapin niyo muna yung inyong mga leaders at para matulungan kayo sa inyong proseso so that the blessing of the church and the blessing of the Lord will be upon you. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Nag-pray naman kami, Panginoon, na samahan niyo po ako at samahan niyo po kaming lahat ngayon sa aming pag-aaral. And so we trust, Father, na ito pong mga bagay na banggit ko sa mga kapatiran ay ang nais mo na marinig naming lahat. We pray, Father, that again, this teaching will be a lesson for us. Maging leksyon ito na marami talagang mga sitwasyon sa aming buhay na maaring ngayon mukhang hindi pa namin dinadaanan. Pero darating ang panahon na kung saan may mga haharapin kami sa aming buhay na kinakailangan talaga namin ng wisdom mula sa inyo. Lord, we pray, kung ano man ang narinig namin ngayon, tulungan niyo po kami na maging mga Berean Christians. Balikan namin ang Biblia. Tingnan kung ang aming narinig ay ayon sa salita niyo talaga o hindi. At Panginoon, panalangin namin na talagang ang Bible ay maging final authority sa aming buhay. Hindi ang mga human advisors, hindi ang psychologist o psychiatrist, hindi ang gobyerno, kundi ang salita ninyo. Panalangin namin, Panginoon, tulungan niyo kami na magpakita ng napakalaking respeto at galang sa inyong salita. Maniwala talaga kami na ang Biblia is the Word of God. And it is breathed out by God and profitable for correction, for rebuking, for teaching, for training in righteousness, so that the man of God may be competent, fully equipped for every good work. Aming Panginoon, maawa po kayo sa aming iglesia. At hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng mga iglesia, tulungan nyo kaming lahat to make the Bible final authority in our beliefs and in our conduct. Thank you so much, O Lord. Ang lahat pong ito ay panalangin namin through Jesus, our Savior. Amen.